Taas natin ating mga kamay, mga kapatid ko. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito. O Diyos, kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos sa mga pagpapalang pinagkalumos sa amin espiritual. Dakilang Diyos, salamat po ng maraming Amang Banal. Dakilang Diyos sa mga sandaling ito, Diyos, hallelujah, Lord God, muli kami nagsusumamo sa iyo, mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. O Diyos, samahan mo ang balikod, mahal na Panginoon, sa pagdadala ko ng mga buhay na salita, banal na salita, mahal na Panginoon. O Diyos, pagpalain mo nawa kaming lahat, mahal na Panginoon, pangunahan mo ibalingkod. Sa ganang wala kong magagawa, o Diyos, hallelujah, Lord God, buksan mo pangunawa, puso ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, lahat ng mga baguhan, tungo sa kaligtasan, mahal na Panginoon, O God. In the name of Jesus, we pray. We bind the power of darkness right now, unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Purihin naman ang Panginoon. God bless you po, mga kapatid. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, mga minamahal, at bagong lahat, mga kapatid, nais kong magpaabot muna ng pinakamataas pong pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga oras na ito. Hallelujah. At ako po'y nagbibigay ng dobling paggalang, pagbati po sa propeta ng ating dakilang Diyos, mga mahal, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Ganon din ang kanyang minamahal at butihing mga anak. Amen. Hallelujah. At patuloy po natin, mga minamahal, na alaala, ating beloved Honorable Stan Pastor Lina C. Almeda. Mga kapatid, sa lahat po ng aking mga kamanggagawat, mga mangangaral, mga mahal, dito sa ating banal na gawain, mga kapatid. Amen. At mga minamahal, tayo po ay dumako po, mga mahal, sa ating pong aralin sa hapong ito. Amen. Ngayon po yung ating Holy Supper, mga minamahal. At ang Holy Supper po, yan po ay paggunita natin sa katubusan ng mahal na Panginoon sa ating mga kasalanan 2,000 years ago. Amen. At mga minamahal, purihin ang dakilang Diyos. Makinig kayong mainam. Amen po ba, mga kapatid? Pakinggan nating mainam, mga mahal, para luminis ang ating mga puso. Mga mahal, ang Word of God, yan po ang naglilinis sa ating mga puso. Amen? Praise God, hallelujah. Mga mahal, at tayo po, mga kapatid, ay nagbumabati rin na magandang hapon sa lahat ng ating mga kapatid from Pampanga. Amen. Hallelujah. At dakilang Diyos ang magpala sa inyong lahat. Mga mahal, sa inyong paglalakbay, hindi madali ang maglakbay. Pero narito kayo, mga mahal, sa ating pong gawain. Mga kapatid, hallelujah. Lubos na pinagpala rin ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Praise God. At ganun din po sa lahat ng ating mga viewers, mga kapatid here and abroad. Tayo po'y sama-sama sa banal na salita ng dakilang Diyos. Mga mahal, 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Mga kapatid, ating pong basahin ang sabi ng Bible. Mga mahal, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Amen. Sa Tagalog po, mga mahal. Ayon sa unang Korinto 1, versikulo 18. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapahamak, ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaligtas. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang salita, mga mahal. Hallelujah. The message of the cross, mga kapatid. Yan ang ating title. The message of the cross. Ang mensahe, mga minamahal, ng cross. Amen. Wala po tayong monitor sa ating crowd, mga minamahal, dahil sa bumigay yata yung ating monitor, mga kapatid. Bukas po, God willing, ay ipapagawa pa po natin, mga minamahal. At yan po ay Google po yan, mga kapatid ko, siguro 1 week bago po natin makuha, mga mahal, sa ating gawaan, mga mahal, sapagkat may pressure rin po yan, mga kapatid, sa ating ipapagawa, mga minamahal, na mga piyesa niyan. Kaya, mga kapatid, pagpaumanhin po ng lahat ng ating mga kapatid na wala tayong monitor, mga mahal, makinig na lamang po tayo, mga kapatid, at tayo po mag-take down note, mga mahal, sa ating aralin. Amen, hallelujah. Sapagkat ito po ay galing sa dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas.
Ito po, mga minamahal, ang pinakamahalagang mensahe na dapat pong marinig ng lahat ng mananampalataya. Lahat ng tao, mga minamahal, kinakailangan natin mapakinggan ito. Marami po kasing tao, mga kapatid, hindi nila naintindihan, hindi nila maunawaan, mga minamahal, ang meaning ng cross. Hindi nila alam ang power ng cross. Amen. Kung wala pong mga minamahal cross, na kung saan napako ang ating tagapagligtas, ay wala tayong kaligtasan ngayon. Amen? Praise the Lord! Alam niyo, mga minamahal, nagsimula po ang kasalanan ng tao sapagat lahat ay nagkasala. Wala pong matwid sa harap ng dakilang Diyos kahit isa. Pero binalal tayo ng dakilang Diyos dahil sa kanyang buhay, binigay sa krus. Amen? Nagkaroon tayo ng pagkakataon, mga minamahal, na angkinin, tanggapin ang biyaya ng kaligtasan ng mahal na Panginoon, may mahal, dahil po sa kanyang habag, mga kapatid ko, sa kanyang pag-ibig sa atin. So nagsimula po ang kasalanan kay Adan at kay Eva. Doon po nagsimulang masira ang relasyon ng tao sa Diyos. Pero ang dakilang Diyos, mga mahal, hindi pa rin po nagkulang sa tao. Binigyan pa niya ng mga minamahal ng last chance ang tao. Nagpadala po siya ng kanyang mga propeta. Nung panahon, mga minamahal ko, ng Old Testament, nagpadala siya ng Noah para isave ang tao. Pinadala niya ang Noah, mga minamahal, para iligtas ang tao. And after that, God ordained Abraham para ang tao po'y magkaroon ng relasyon sa dakilang Diyos. And then ginamit ng dakilang Diyos si Isaac na kanyang anak. Hindi pa rin nasihan ng dakilang Diyos. Ginamit niya si Jacob. Nagkaroon po ng 12 anak si Jacob, mga minamahal, at si Jacob ang siyang naging Israel, bansang Israel. Napunta sila sa Egypt. For 400 years, sila po'y naging captive ng Egyptians. 400 years, nagsuffer sila, mga minamahal. At sinabi ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, ayaw kong nasasaktan ang aking bayan. Mga minamahal, and God sent Moses. God sent Moses. At si Moses po ang ginamit ng dakilang Diyos para i-lead ang Israel, para makarating sila sa promised land, mga minamahal. Amen. Pero dahil sa katigasan po ng ulo ng Israel, hindi nakita ni Moses ang promised land. And God ordained Joshua. At pagkatapos ni Joshua, hindi po nasihan ang dakilang Diyos sa Israel. At ang mga tao po'y naghirang sa kanila, may mahal ng kanilang judges, like Samson at iba pang mga judges. At ang dakilang Diyos ay lalong nalungkot, lalo na nang makita ng dakilang Diyos ng Israel ay nagsawa sa mga judges. At gusto nilang magkaroon ng hari, mga minamahal. Hinirang nila si Saul. Ang mga taong nag-ordain, mga minamahal, kay Saul, ang mga taong nagpumilit, mga minamahal, para i-ordain si Saul. At ang Diyos ay hindi nalugod, ni-reject, mga minamahal, ng dakilang Diyos si Saul. Pinalitan siya ni David. Nakikinig po ba kayo? Si David ay nagkasala din at nalungkot na naman ang dakilang Diyos. At ang dakilang Diyos ay nagpadala ng Samuel, Prophet Samuel, mga minamahal. At nagpadala ng Nathan, ang ating dakilang Diyos. At ipinalit kay Nathan, mga minamahal, si Solomon. At siya rin ay nagkaroon ng napakaraming asawa. Nagkaroon siya ng anak na si Jeroboam, mga minamahal. Tapos nagkaroon ng mga wicked kings, mga kapatid ng Israel. Na-divide po ang Israel. Hanggang sa ang dakilang Diyos ay nagpadala ng kanyang mga major prophet. Say, praise the Lord. After ng major prophet, may mahal, nagpadala siya ng mga minor prophets. After all, nagsalita ang dakilang Diyos sa panahon ni Isaiah. Ang sabi ng dakilang Diyos, ako na mismo ang magliligtas sa tao. Amen? Ako na mismo ang bababa para iligtas ang tao. Kaya ang sabi po na Isaiah chapter 9 verse 6, mga mahal, sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo,
makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Amen? And His name is Jesus. He shall save His people from their sins. Hallelujah. So hindi na kailangan tayo po'y mag-offer ng mga animal sacrifices. Siya na po ang umako ng lahat. Say amen. Binigay niya yung kanyang buhay, mga mahal, sa cross. At basahin natin, mga mahal, sa Tagalog. Sabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God, the only one God, was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Tingnan natin, minamahal, sa Tagalog. Ay 1 Timothy chapter 3 verse 16. Sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluluhatian. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Ang nag-iisang Diyos, mga minamahal, siya po ay nahayag sa laman. Say amen. Nag-iisang Diyos, mga kapatid. Wala nang ibang Diyos, walang ibinigay sa silong ng langit. Wala pong ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Praise the Lord. At kung malalaman mo, mga minamahal, kung malalaman mo, mga kapatid, gaano kalawak, gaano kaluwang, gaano kalalim, gaano, mga minamahal, ang pag-ibig ng dakilang Diyos sa ating lahat, mga kapatid ko, kulang pa ang 5 oras na pagsamba ngayong linggo para pasalamatan mo siya. Amen? Purihin ang dakilang Diyos. Ang dakilang Diyos daw ay Espiritu, hindi nakikita, nag-manifest in the flesh. Siya mismo ang bumaba para tayo po'y iligtas at patawarin sa ating mga kasalanan. And that is the message of the cross. Amen? At yun ang mensahe, mga mahal, ng cross. Pero sa iba, hindi po sila naniniwala sa cross. Hindi mahalaga sa kanila, mga mahal, ang cross. Kaya nga kung mapansin mo, ang mga tao po, mga minamahal, na hindi nakakaunawa sa kahalagahan ng cross, isinasabit nila yung cross sa dibdib, purseras, sa paa, sa tenga. Amen ba? Pero mga minamahal, sabi ng ating key verse, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Kapag nanatili kang, mga minamahal, hindi pinaniwalaan, mga minamahal, ang kamatayan ng Diyos para sa iyo, mga mahal, kapahamakan ang naghintay. Amen. But unto us, ang sabi ng Bible, which are saved, it is the power of God. Mahalaga sa atin ito. Wala nang pinakamahalaga sa atin, mga mahal, kundi ito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya every time na may darating sa atin, mga mahal, galing sa ibang mga outreach, mga kapatid, para samahan tayo sa pagsamba rito, ako'y tuwan-tuwa, ako'y galak na galak. Mga mahal, dahil nakikita ko na hindi niyo binabaliwala, mga mahal, ang kaligtasan. Na napakahalaga sa inyo, mga mahal, ng kaligtasan. Amen? Hallelujah. Ang cross of Calvary, ito po'y prophesied 700 years before the coming of Messiah. 700 years bago mangyari ang kahirapan at kamatayan ng ating mahal na Panginoong Jesus sa cross. Dati nang inihula sa Old Testament yan. Imagine, 700 years before na siya'y naghirap at namatay. Binabaliwan na ng mga tao ito, mga mahal. Dahil
they don't have knowledge about God. Hindi nila naintindihan. Hindi nila alam ang kahulugan, kahalagahan po ng kahirapan ng dakilang Diyos. Ang message of the cross ay nagpapaalala po sa kabutihan at pag-ibig ng dakilang Diyos sa ating lahat. Say amen. May mahal, tunghayan natin mga kapatid, kung paano po na pinahirapan ng dakilang Diyos natin. At ito po'y may kaugnayan sa ating pong church ngayon. May kaugnayan sa ating pong paglilingkod sa dakilang Diyos ngayon. Focus mga mahal. Matthew chapter 27, verse 27 hanggang 36 po tayo. Ihanda natin sa Tagalog. Sabi rito mga mahal, Matthew chapter 27, verse 27 hanggang 36. Then the soldiers of the governor took Jesus in the common hall and gathered unto him the whole band of soldiers. And they stripped him and put on him a scarlet robe. And when they had planted a crown of thorn, they put it upon his head and a reed in his right hand, and they bowed the knees before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! And they spit upon him and took the reed and smote him on the head. And after that, they had mocked him. They took the robe off from him and put his own raiment on him and led him away to crucify him. 32. And they came out, they found a man in Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear his cross. And they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of skull. They gave him vinegar to drink, mingled with gall, and when he had tasted it thereof, he would not drink. He would not drink. And they crucified him and parted his garments, casting lots, and it might be fulfilled which was spoken by the prophet. They parted my garments, and among them, and upon my vesture, did they cast lots, and sitting down, they watch him there. Bakit mo mahal, binibigyan ko ng diin yung they? Ilagay natin yung sarili natin sa bundok ng Golgotha ngayon. Imagine natin, mahal, tayo po'y nasa bundok ng Golgotha ngayon. And Matthew used the word they 28 times. Kaya binibigyan diin ko yung they sapagkat 28 times na binanggit mga mahal sa Matthew. Kailangan nating malaman kung sino-sino yung mga taong tinutukoy ni Matthew na they sa ating panahon. Amen ba? So basahin muna natin sa Tagalog, minamahal. Matthew. Ayon sa Mateo 27 hanggang 36. Na magkagayoy dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa Pretorio at nagkatipo sa kaniya ang buong pulutong. At siya'y kanilang hinubdan at dinabtan siya ng isang balabal na kulay ube. At sila'y nangakama-kama ng isang putong ng tinik at ipinutong sa kanyang ulo at inilagay sa kanyang kamay niya ang isang tambo at sila'y nagsiluhod sa harap niya at siya'y sa kanilang nilibak na nagsasabi, Magalak, hari ng Hudyo. At siya'y kanilang niluruan at kinuha nila ang tambo at sinaktan siya sa ulo. At nang siya'y kanilang nalibak at hinubdan nila siya ng balabal at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit at kanilang inilabas ang damit at kanilang inilabas siya sa upang ipako sa krus. At paglabas nila ay kanilang nasa lubong ang isang taong taga Cyrene na ang pangalay Simon. Ito'y kanilang pinilit na sumama sa kanya upang pasanin niya ang kanyang krus.
At nang sila'y magsirating sa isang dakong tinatawag na Golgota, sa mga tuy bagay, ang dako ng bungo. At ipinainom nila siya ng alak na may kahalong apdo at nang kanya'y natikman at ayaw niyang inumin. At nang siya'y kanilang maipako sa krus, sa kanilang binahagi ang kanyang mga damit at kanilang pinagsapalaran. At sila'y nangagsiupo at binantayan siya roon. 37, at iniligay nila ang sa kanyang ulunan ang pamagat na sa kanya na nagsusulat, ito ay si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Amen. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos. Siguro kung tayo po ay isa sa nandun, mga mahal, sa ilalim ng cross ng dakilang Diyos, makikita natin kung gaano kalupit, mga mahal, ang ginawa ng mga tao sa ating dakilang Diyos. Sabi sa 29, when they had plaited a crown of thorn, they put it upon his head. Pinutungan siya ng koronang tinik. Ang sabi ng ating beloved honorable pastor, may mahal, yung koronang tinik, pagsaksak sa kanyang ulo, lumagpas, umabot sa mata, sa isang mata, at yung mata niya ay lumuwa. May mahal. Hindi mo sabi ng Bible, hindi mo ma-drawing, hindi mo ma-describe, may mahal, yung kanyang hitsura nung siya'y nasa ibabaw ng cross. Torture, may mahal. At siya po ay nilalatigo, may mahal, sa katawan, labas yung kanyang ribs, mga kapatid. Sabi naman ng Bible, may mahal, they spit upon him and took the reed and smote him on the head. Dinuraan siya. Dinuraan nila ang mahal na Panginoon. Ano mga minamahal ang ginawang kasalanan ng dakilang Diyos sa tao? Bakit siya dinuraan? Bakit siya sinuntok? Sinampal siya. Meron ba kayong mababasa, mga mahal, na nagreklamo ang mahal na Panginoon natin nang siya po'y hinamak, siya po'y inalipusta, siya po'y pinahirapan, mga minamahal? Ano sabi pa, mga kapatid, ng 34, they gave him vinegar to drink mingled with gall. And when he had tasted thereof, he would not drink. Imbis na tubig ang ibigay sa uhaw na ating dakilang Diyos sa krus, mga mahal, suka ang ipinagkaloob ng mga tao sa Kanya. Ang ibig sabihin, kahit nakikita na nilang naghihirap, naghihingalo na ang mahal na Panginoon sa ibabaw ng krus, maasim pa rin ang kalooban ng mga tao sa Kanya. Maasim ang isinusukli sa Kanya, may mahal na mga tao. Imbis na pag-ibig, imbis na habag, imbis na pagmamalasakit, mga minamahal. Uhaw na uhaw ang dakilang Diyos sa pag-ibig ng tao, pero bitterness ang isinukli ng tao sa Kanya. Hindi siya nagreklamo. Tinanggap niyang lahat yon. At yun po'y para sa ating lahat na kabutihan. Amen? Ginawa ng dakilang Diyos yun para sa ating lahat na kabutihan. Kaya pag nababasa mo ang Bible, para itong malaking widescreen na nabivision mo, mga mahal, on how Jesus Christ suffered. Paano siya naghirap ng husto. Pagtao sa puso, mga mahal, tagos sa puso ang iyong binabasa, mga kapatid ko, tutulo ang luha mo eh. Para kang nandun. Sapagkat, dahil sa iyong kasalanan, sa kasalanan ko, kaya nangyari sa Kanya yon. Amen? So, who are they? Yung mga na-mention kanina na sinabi ko na they, alam nyo ba, mga mahal, na they are still present today in the church. Amen? Present sila ngayon, mga minamahal ko, sa church. Unang-una, mga kapatid ko, makikita natin dito, they. Sino-sino yon? The crowd of sympathy. Number one. Crowd of sympathy. Mga taong nanonood lang sa loob ng church. Sa pagdalo sa gawain, mga minamahal ko, sila yung nagmamasid lang pero walang ginagawa.
Hindi nag-e-effort. Hindi pinagtatrabaho ang kaligtasan. Nagmamasid lang, mga mahal, nakikita ang gawain, pero nakikisimpat siya lang, mga minamahal, kung may problema. Sapat na yung pinag-uusapan lang, pero walang ginagawa. Yun yung mga nasa ilalim ng cross ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mas maraming meron lang. Nag-a-attend, they are just observing, but they are not doing anything. Nakikita nilang hirap na ang ating pinakamamahal na Panginoon sa cross, pero hindi nila kayang ipaglaban ang dakilang Diyos. They are hearing the Word of God in the church, but pag uwi nila, bumabalik sila sa old nature nila. Yan, mga minamahal ko, yung sympathy. Amen. Dapat sa pagdalo natin sa gawain ng mahal na Panginoon, see to it po na mayroon tayong natutunan. Sa pagdalo natin sa mahal na Panginoon, dapat nag-change, mga mahal, ang buhay natin. Little by little, from glory to glory, mga mahal. Dapat nagbabago tayo. Dapat may pagbabago. Dapat nagbabanal tayo. Amen ba? Dapat nagkakaroon tayo ng matinding takot sa mahal na Panginoon. Number 2, antipathy. Crowd of antipathy. Sila yung mga nag-reject. Sila yung mga nag-oppose sa church. Mga taong tinutwist ang teaching or turo ng church. They are doing wicked things and they don't want to go to the cross. May mga secret sins. May mga inaalagaan kasalanan. May mga tinatagong kasalanan sa puso. May mga mananampalataya, mga minamahal na hindi aware, mga kapatid ko. Hindi pinapahalagahan ang kaligtasan. Hindi sila nakikipag-partake sa Holy Supper. Ayaw mong makipartake sa Holy Supper. Ibig sabihin, ayaw mong lumapit sa cross. Hindi ka naniniwala na ang cross ang naging daan, kaya pinatawad ng dakilang Diyos ang tao sa kasalanan. Amen. Kaya nga meron tayong Holy Supper. Amen. They are not really serving the Lord, kundi sila po'y nag-o-oppose lang sa Word of God. Number 3, apathy. Apathy. Kawalang interes. Ito yung mga taong deadma lang. Walang pakialam. Basta sapat na yung dumadalo lang. Kapag may event lang sa church, saka lang dumadalo. Merong ganun. Amen ba? Walang pakialam, walang malasakit sa mga taong, sa mga kaluluwa. Walang malasakit sa gawain, may mahal. Wala ring malasakit sa mga taong ginagamit ng dakilang Diyos para maalagaan ang kanilang mga kaligtasan. Ako po'y nagpapasalamat sa dakilang Diyos. Dahil kung walang nanalangin sa akin at sa aking pamilya, wala kami sa church ngayon. Amen? Kung wala tayong beloved, honorable pastor na nagmahal sa atin, manginmahal higit sa kanilang buhay, wala tayo ngayon dito. Amen? Praise the Lord, manginmahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Alam nyo, manginmahal, ang mga manggagawa, mga kapatid, ang mga mangangaral, hindi natin alam, manginmahal, yung kanilang history. Hindi natin alam yung kanilang pinagdaanan, bakit umabot sila ng 30 years, 40 years sa pangangaral. Mabigat, mahal. Kahit umulan, umaraw, mahal. Tuloy ang kanilang duty. Ulanin, arawin, may blessing o wala, may pagkain o wala, tuloy, mahal ang duty sa church. Walang reklamo, mahal. Amen. Bakit? Ang layunin, mahal. Kaya tayo gumagawa, nangangaral ebanghelyo para sa langit. Doon lang, mahal, sapat na. Amen ba? Kaya sa panahon ng cross ng ating dakilang Diyos, marami din ang walang concern. Ayun, mahal. Wala silang, sino ba yan? Sino ba yung pinapako sa cross na yan? Ayun, mahal. Ayan daw si Jesus. Ay, magnanakaw yan. Masamang tao yan. Kasi sa Israel, mahal, lahat ng pinapako sa cross, mga kapatid, walang kwentang tao. At doon po'y tinulad ng ating mahal na Panginoon. Kahit siya'y walang kasalanan. Amen.
Sino yung pinapakong yan? Si Jesus daw. Naku, kasalanan yan. Ganon ang mga tao, mga minamahal. Maghanap ka ng mali, mga minamahal, makakita ka ng mali. Kaya nga sabi ng Bible, looking unto Jesus. He's the author and the finisher of our faith. Tingin lang sa kanyang minamahal, tingin lang. Mahina ang tao, huwag mong tingnan ng tao. Huwag mong tingnan, minamahal. Tumingin ka lang sa mga pangako ng dakilang Diyos. Amen? Praise the Lord! Minamahal, langit naghintay sa atin, yung langit, minamahal, wala nang problema ron. Wala nang hinagpis, wala nang kamatayan doon. Wala nang kahirapan, wala nang ayuno ron, minamahal. Wala nang problema, wala nang deadlines. Wala nang minamahal, mga bayarin, buwan-buwan. Wala na. At ang kamatayan ng banal, rest. Pahinga natin yan. Amen? Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Precious pala eh. Kaya kung tatanungin mo, mahal, mahal ang Panginoon, lahat tayo kukunin niya na eh. Tuwan-tuwa siya ron. Pero bakit nandito pa tayo? Mayroon pa tayong misyon. Mayroon pa tayong gagawin. Mangangaral pa tayo ng Ebanghelyo. Amen? Ang manampalataya, may mahal, mabautismuhan ay maligtas. Pero hindi sasampalataya, may mahal, mapahamak sa dagat-dagatang apoy. Amen? Kaya, may mahal, sympathy, antipathy, and apathy. Nasaan tayo ron? Sa tatlong yan, may mahal. Pagkatapos mo maghirap ng dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo, iniwan siya ng lahat, mga kapatid. Sinong natirang kasama niya? After the crowd, sino ang kasama ng dakilang Diyos doon sa krus? Dalawa lang. Left and right. Parehong masasamang tao. Pero gaano ang mahal ang Panginoon, ang mahal mapagbiyaya. Sabi ng Luke 23 verse 39 to 43. Luke 23 verse 39 to 43. And one of the male factor which were hung railed on him, saying, if thou be Christ, save thyself and us. But the other answering rebuked him, saying, dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man hath done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou come into thy kingdom. Amen. Jesus said unto him, verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may mahal. Isang tao ron, may mahal, isang makasalanang nakatabi, may mahal, ang dakilang Diyos natin mismo. Chance niya para humingi ng tawad, pero ang sabi niya, ikaw o Diyos, kung ikaw ang Diyos, sabi niya, may mahal, tulungan mo kami. Ibaba mo ang sarili mo, tulungan mo kami. Yung taong yun, sigurista, nakikinig po ba kaya? To see is to believe, ang paglilingkod sa Diyos. Gusto niya munang makita mo yung mahal na nakababa muna ang mahal na Panginoon sa krus bago siya sasampalataya. Ganon din sa panahon natin. Paano ako maniniwala sa mga preacher na yan? Marunong pa ako dyan. Amen. Paano ako makikinig sa mga preachers na yan? Matalino pa ako dyan eh. Mas mahusay pa ako dyan eh. Naghahanap ng mapipintas. Mga mahal. Meron ganon. Amen po ba? At mayroong iba, mga mahal, dadalo lang ako dyan kapag wala nang katitisuran. Hindi po natin maalis ang katitisuran. Nandyan yan, mga mahal, sa iyong harapan lagi. Amen. Para malaman ng dakilang Diyos kung watchful tayo. Amen ba? Kung tinitingnan mo yung nilalakaran mo. Amen? Mga mahal. Sabi ng Matthew 18, verse 6 to 8. Basahin po natin sa Tagalog, mga beloved. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 18,
versikulo 6 hanggang 7. Datapwat sinumang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito, nagsasampalataya sa akin, ay may pakinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang liig na isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog at sa kalaliman ng dagat. Sa aba ng sanglibutan, dahil sa mga kadahilanan ng pagtikatisod, sapagkat kinakailangang dumating ang mga kadahilanan, datapwat sa aba ng taong yaong panggagalingan ng kadahilanan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Hindi maiwasan, sabi rito, na darating talaga ang katitisuran. Pero sabi ron, pag natisod ang kapatid mo dahil sa iyo, mabuti pang bitinan ka ng bato sa liig, itapon ka sa dagat. Ibig sabihin, wala ka ng kwenta sa Diyos. Amen? Kaya mga minamahal, sabi ng Bible study, mga minamahal natin beloved, huwag tayong maninisod. Huwag tayong matitisod. Amen? Kaya sabi ng isang tao, mga minamahal na makasalanan sa gilid ng ating pinakamamahal na Panginoon, remember me when thou comes into thy kingdom. Agad sumagot ang dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi niya, mula ngayon, kakasamahin kita sa aking paraiso. Alam niyo, itong taong ito, mga kapatid, ito po yung dapat tularan eh. Mga minamahal, tularan natin ito. Ito yung mga tao sa loob ng church na anuman ang maging sitwasyon nila, mga minamahal, sa paglilingkod sa dakilang Diyos. May blessing o wala, hindi nila sinisisi ang dakilang Diyos natin. Hindi sila demanding sa ating mahal na Panginoon. Sapat na sa kanila, mga minamahal, na alam nilang may kaligtasan sila sa Jesus Miracle Crusade. Amen! Praise the Lord! May paradise na naghihintay sa kanila, mga minamahal. Kaya nagpapatuloy sa paglilingkod. No matter what. Amen ba? Hallelujah. Yan po, mga minamahal, ang message ng cross, mga kapatid. Kaya sino tayo, mga minamahal, dito po sa tatlong ating pinag-aralan? Who are you during the time of crucifixion of Jesus Christ, our beloved Father in heaven? Tayo ba yung nasa sympathy? Nanonood lang sa loob ng church? O tayo ba yung nasa antipathy? Isa ka ba sa nagre-reject, mga mahal, ng sekreto? Yung apathy, mga mahal, ikaw ba yung taong dead malang? Walang pakialam? Walang malasakit? Basta sapat na yung dumalo lang, mga mahal? Tapos na? Mga minamahal, kailangan natin, mga kapatid, ma-change kung meron man. Kung wala naman, purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Yan ay pag-aaral upang huwag na pong mangyari, mga mahal, sa ating church dito sa dako ng Alas-Asin. Amen? Praise the Lord! Kaya, mga mahal, dapat maging matapang tayo sa paglilingkod. Dapat, mga minamahal, walang makapigil sa atin sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat, mga minamahal, yung cross pala, mga kapatid, yan pala, mga minamahal, ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? Kung bakit ngayon, mga minamahal, naghintay sa atin ang langit, ang buhay na walang hanggan. Praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Ayaw ng dakilang Diyos ng mga duwag. Amen ba? Sabi ng Revelation chapter 21 verse 8, ngunit sa mga duwag, ating beloved brother Doming, minamahal, Revelation chapter 21 verse 8, mga kapatid. Saan nang gagaling ang lahat-lahat ng kasalanan na nagagawa ng tao ngayon? Alamin natin. Revelation po, pahayag 21, talatang 8. Ayon sa Apokalipsis 21, versikulo 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga makikiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga mahal. Lahat ng kasalanan, mga mahal, na binanggit dito,
Isa lang ang pinagmulan niyan. Kung bakit inuna mahal yung duwag. Ngunit sa mga duwag, tapos isinunod ang iba't ibang kasalanan, mga hindi mananampalataya, kasuklam-suklam, mamamatay tao, mapakiapid, mahal manggagaway, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy. Ano daw ang pinagmulan niyan? Nagmula yan sa kaduwagan. Duwag kang maglingkod sa Diyos. Duwag, takot kang ibigay mo ang buhay mo sa Diyos para baguhin niya. Amen? Mahal, diyan nagsisimula yan. Kaya lahat daw ng mga duwag itapon sa impyerno. Amen ba? Takot ka sa pag-uusig? Takot ka mahal sa mga pagsubok? Kaya ayaw mo maglingkod sa dakilang Diyos, mahal? Kaya ayaw nating ibigay ang buo natin sa mahal na Panginoon? Kaya ayaw natin makiisa? Kaya ayaw natin, mga minamahal ko, na magkaroon ng bahagi sa Church of the Living God, sa Body of Christ? Dahil takot ka, mga minamahal? Takot ka sa intriga? Takot ka sa issue? Takot ka, mga minamahal ko, na baka masira ang iyong pangalan? Kaduwagan, mga minamahal, lalo kang lulubog sa kasalanan. Amen? Praise the Lord! Ang dakilang Diyos, dugo niya, mga minamahal, naubos sa krus. Ibinuhos ang banal ng dugo sa krus. Sabi po, mga minamahal, ng Hebrew chapter 12, sa ating mga pagsubok, sa ating mga trials ngayon, hindi pa umabot na tumulo ang dugo natin. Amen? Hindi pa tumulo ang dugo natin sa mga pagsubok sa buhay. Praise the Lord! Ang dakilang Diyos, may mahal, malagutan ng hininga, nalagutan ng hininga, naubos ang kanyang dugo sa katawan, alang-alang sa pag-ibig niya sa atin. Praise the Lord! Kaya may mahal, huwag mong pansinin yan. Huwag mong pansinin, may mahal. Lahat ng yan. Diretso ka lang. Patuloy ka lang, may mahal. Humawa ka sa pangako ng mahal ng Panginoon. Tingnan mo ang langit. Tingnan mo, may mahal, ang mansyon natin sa langit, may mahal. Yung pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Sino ang sumulat? Ang dakilang Diyos ang sumulat sa aklat ng buhay sa ating mga pangalan. Amen! Praise God. Nung makilala mo ang mahal na Panginoon, mga mahal, nung kilalanin, tanggapin mo siya, anong ating panalangin? Mahal na Panginoon, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay, sa iyong kaharian. Amen! Kaya sabi ng Isaiah, inukit na sa palad ng dakilang Diyos ang ating mga pangalan. Pag inukit mo yung mahal, hindi na mabura yan. Amen! May mahal, huwag ka lang aalis sa Kanya. Huwag ka lang aalis sa Kanya. Kaya mo yung mahal, ano sa naisip natin ang makapagpahiwalay sa iyo sa paglilingkod sa Diyos? Anong pagsubok ang dumating sa iyong buhay? Yung pinakamabigat na, mga mahal, para mag-decide ka na tumalikod sa Diyos. Ano? Higit pa ba sa buhay ng dakilang Diyos na binigay sa krus ng Kalbaryo? Amen? Sinuntok, hinampas, dinuraan, mga mahal, tinusok ang tagiliran. Mga mahal, pinagsusuntok, mga kapatid, pinutungan ng koronang tinik. Amen? Praise the Lord. Huling talata, Romans chapter 8, verse 35 hanggang 39. Ihanda po natin ang ating awitin, mga mahal, ating mga singers. Sa aklat ng Taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 35 hanggang 39. Sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan? O ang pag-uusig? O ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang sa parang mga tupa sa patayan. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay nito, tayo higit pa sa mga magpatagumpay sa pamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y niwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan,
kahit ang kababaan, kahit ang atin mang ibang inilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na sa Kristo Jesus na Panginoon natin. Lahat po magsabing, praise the Lord, may mahal. Sabi ni St. Paul, sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ano sa palagay niyo, may mahal? Kahit pala kamatayan walang makapaghiwalay. Amen? May mahal. Kapighatian, kagutuman, may mahal. Pag-uusig, kamatayan. Sabi ni Paul, kahit sino, hindi tayo pwedeng ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Hanggat gusto mo maglingkod, may mahal, tatanggapin ka ng mahal ng Panginoon. Kung ayaw mo na, may mahal, babay na kaligtasan. Amen? Pero may mahal, bago ka mag-decide na tumalikod sa dakilang Diyos, para bagang hindi mo na kaya. Pero mga minamahal, na kaya ng iba, bakit hindi mo kaya? Amen? Ang tinanggap mong there is Jesus, minamahal, pumasok sa puso ng iba, nasa puso mo rin. Nanahan sa iyong puso para gawin kang overcomer. If God is with us, who can be against us? Amen? So be strong, mga mahal. Magpakatapang ka, mga mahal. Tumayo ka, tumindig ka, mga mahal, sa pananampalataya. Ipagtrabaho ang kaligtasan, mga mahal. May takot, panginginig. Amen? Mga mahal, tandaan natin ito. Ayaw ng dakilang Diyos na malamig ka. Ayaw ng dakilang Diyos, mga mahal, maligam-gam ka. Kung gusto mo, mga mahal, mainit ka, or malamig ka na lang. Pero ayaw ng dakilang Diyos, mga mahal, nang maligam-gam ka. Walang middle sa paglilingkod sa Diyos, mga mahal. Mamili ka, malamig o mainit, mga mahal. Amen? Mga mahal, yan ang sinabi ng banal na kasulatan, mga mahal. Pero sa ganang atin, mga mahal, manlamig ka, ang impyerno, mainit pa rin. Amen? Lalo na, kapag wala ka ng takot sa impyerno, bali wala na sa iyo ang langit, may mahal, nako, baka sinuka ka na ng Diyos nan. Amen ba? Kaya dapat, may mahal, search. Search natin ang puso natin, may mahal. Mahal na Panginoon, bakit hindi ko na naramdaman ang presensya mo? Mahal na Panginoon, bakit hindi na katulad ng dati ang pag-ibig ko sa iyo? May mahal, search lagi, may mahal. Every morning, araw-araw, may mahal, dapat tayo mag-search, mga kapatid ko. Hallelujah. Sapagkat tusong tiyablo, tusong kaaway, may mahal, ilalayo ka sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Aakitin ka sa sanlibutan. Aakitin ka, may mahal, ang mga bagay na kapag makapagpapalayo sa iyo sa dakilang Diyos. Pero be wise, may mahal, be wise, mga kapatid. Be wise like a serpent and be humbless like a dove. Amen? Ang kaligtasan, pinakamahalaga yan, may mahal, sa buhay. Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Tumayo tayo lahat, may mahal. Awitan natin ang ating pinakamamahalang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dati akong makasalanan. Amen. Sa Kalbaryo. Dati ako makasalanan. Dati ako puno ng kasamaan. Naging alipin na sanlibutan. At nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo. Isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos.
Ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Minsan pa po. Dati ako makasalanan. Thank you so much, Lord Jesus. Dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawanan ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos. Kay buti mo ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo pinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos. Kay buti mo ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Bago tayo manalangin, may mahal, nais kong ipaalam sa lahat. Wala na po tayong babalikan sa sanlibutan. Kung bibitaw ka sa paglilingkod sa dakilang Diyos, sasaluhin ka ng dyablo. Wawasakin ng dyablo ang buhay mo. Dahil minsan, naging pagpapala ka sa church. Kaya huwag tayong give up sa mga trials, sa mga pagsubok. Kaya kami pagsubok, may trials, mga inmahal, pinahintulot ng dakilang Diyos yan. Hindi para i-overcome ka ng pagsubok. Hindi para talunin ka ng pagsubok. Kundi para lalo kang maghamit ng dakilang Diyos. Kaya tayo dinadaan ng dakilang Diyos sa apoy, dinadalisay, para lalo kang maghamit. Lalo kang maging epektibo, may mahal, sa iyong mga talent sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Wala na tayong babalikan sa sanlibutan, may mahal. Wala na. Nagdigmaan na, may mahal. Kasalukuyan nagdidigmaan, may mahal. At marami pang mga bansa, mga mahal, ang gustong sumali sa digmaan. Kaya naalala ko, mga mahal, ang speech ng ating beloved Vice President, Honorable Vice President Sara Duterte. Sabi niya una sa kanyang mensahe, maghanda ang lahat ng mga Pilipino sa darating na tagutom. Pangalawa niyang mensahe, maghanda, mga mahal, be ready. Maging sa ating mga kasundaluhan, may mahal. So mga kapatid, tayo po maging handa sa pagbabalik ng dakilang Diyos. Maging handa, may mahal. Linisin na natin ang ating mga puso.
Wala nang hatred. Wala na, mga mahal. Wala na. Wala na grudges. Wala na. Mga mahal. Pag-ibig ang pairalin. Punuin ng pag-ibig ang puso, mga mahal. Sapagat una tayong inibig ng dakilang Diyos natin. Hallelujah. Kaya mga mahal, sa ating chorus, mga kapatid, muli nating awitin bago tayo manalangin. Sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, sa limutin mo ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo ang lahat sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kaya'y buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Dahil ako inibig mo. Amen. Hallelujah. Dumalangin tayo sa dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Maging mahal, bago tayo manalangin, mga kapatid ko, na aking nakaligtaan, maging mahal, tuloy-tuloy po tayo sa ating Holy Supper, mga kapatid ko. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Maging mahal, sa ating pagsalo-salo sa banal na hapunan, maging mahal ko, merong sinasabi ang banal na kasulatan, mga kapatid. Hayaan yung basahin ko muna, maging mahal, ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang Holy Supper, mga kapatid, ito po ay paggunita natin, maging mahal, sa kahirapan ng dakilang Diyos natin. Walang kapantay, maging mahal. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon, na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin, at hindi kakaunti ang mga nangatutulog o nangamatay, mga kapatid. Hallelujah. Salita ng dakilang Diyos, mga minamahal, ay totoo. At ito po'y dapat nating pahalagahan, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Kaya mga minamahal, sabi roon sa talatang ating nabasa, siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya makipartake, mga minamahal. Kaya bago tayo mag-take ng Holy Supper, mga kapatid, tayo nagsisi. Tayo po'y, mga minamahal, humihingi ng kahabagan sa mahal ng Panginoon na linisin ang ating mga puso, mga kapatid. Amen. At sinabi ko sa inyo kanina, mga minamahal, kung ayaw nating makipartake, mga kapatid ko, ayaw nating magpatawad, minamahal, sa atin, nagkasala sa atin. Minamahal, kapag hindi ka nakipartake, mga kapatid, ibig sabihin, hindi ka naniniwala, minamahal, na naghirap ang dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo. Minamahal. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tayo dumalangin sa dakilang Diyos, mga minamahal, tayo magsisi sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito. Minamahal, kumari pigain natin ang ating mga puso, mga kapatid ko. Amen. Ating i-search, minamahal, ating saliksikin sa loob ng isang buwan, minamahal, ating mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Sinadya natin o hindi, mga minamahal, hallelujah. Ihingi natin ng tawad sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Naisip
sa kapwa na hindi ka lugod-lugod, may mahal, kasalanan din po yun. Mga kapatid, hallelujah. Opo, dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Sus, sa mga sandaling ito, Amang banal, narito kami, O Diyos, hallelujah, Lord God. Hayag ang laman ng aming mga puso. Nakikita mo, Ama, mahal na Panginoon, O Diyos, ang kaibuturan ng aming mga puso. Saan man kami nagkulang, nagkasala, nagkamali, kahinaang nasumpungan mo sa amin, pinagbigyan naming mga kahinaan. Mahal na Panginoon, patawarin mo ang bawat sa amin, Amang banal. Linisin mo kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Hugasan mo kami sa aming kalikuan, mahal na Panginoon, O Diyos. In the name of Jesus, hallelujah, Lord God. Mahal na Panginoon, hallelujah, narito ang mga anak, Amang banal. Muli mong kahabagan at pagpalain, mahal na Panginoon, sa aming Holy Supper na ito, Ama. In the name of Jesus, forgive us, O God, hallelujah. Linisin mo kami, mahal na Panginoon. Hallelujah, Lord God, in the name of Jesus, Father, we pray. In Jesus' name, hallelujah. Mga minamahal, kung nakahanda na po mga kapatid ang ating pong tinapay, may mahal ang ating katas ng ubas, mga kapatid ko. Amen. Atin na po may mahal hawakan, mga kapatid, ng tinapay. Purihin ang mahal ang Panginoon. Ganito po may mahal ang ginawa ng mga apostoles, kasama natin pinakamamahal ang Panginoong Sus sa kanilang huling hapunan, bago po maghirap, bago hulihin ang mahal ang Panginoon at pahirapan. Mangin mahal. Naalala niya yung kanyang mga disciple, yung kanyang mga alagad, mga minamahal, bago siya kunin sa lupa, mga kapatid. Ganyan ang pagmamahal ng ating dakilang Diyos. Sabi ng Bible, mga minamahal, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sabi ng mahal ang Panginoon, mangin mahal sa atin. Mga kapatid, taas natin ang ating tinapay. 1 Corinthians chapter 11, verse 24. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kainin nating sabay-sabay. Hawakan natin ang katas ng ubas na nagsimbolo po ng dugo ng mahal na Panginoon na umagos sa krus ng Kalbaryo na hugasan ng ating kasalanan. At gayon din naman, na hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin natin sabay-sabay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Tinapay ng buhay, kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, makiisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay luminis.
Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, mag-ibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, mag-iisa. Yan ang dugo tumingis upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa'yo doon sa Kalbaryo ay luminis. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang binayuban. Yan ang dugong tuminis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namahal. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namahal. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Na magbabalik si Jesus na buhay. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang mahal ng Panginoon, may mahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Manatili tayo may mahal sa ating may mahal. Tayo dadako sa pananalangin natin sa ating pangailangan. At my beloved, my co-preacher brother Eddie Grapani. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved din preacher, Brother Nilo D. Guzman. Hallelujah. Sa mga parehang salita ng ating pinakamahal na Pinoon. Ating palapakan ng ating nakilang Diyos. Hallelujah. At ating ng pag-aralan. Hallelujah. Ang totoong mensahe ng cross. Hallelujah. Walang iba kundi ito po'y kapangyarihan na nagmumula sa ating nakilang Diyos. Saan? Doon sa sumampalataya sa ating pinakamahal Pinoon. Doon sa tunay na anak ng ating nakilang Diyos. Ito po ang kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamahal na Pinoon. Kaya sa ating mga panalangin, atin na po ang kinin, hallelujah, ang kapangyarihan ito, na tayo po ay totoong anak ng ating dakilang Diyos, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po ay tagapagmana, hallelujah, ng buhay na walang hanggan. At hindi lamang po yan ang pangako ng ating pinakamahal na Pinoon, na tayo po ay mananagumpay sa anumang oras, sa anumang sitwasyon, hallelujah, ng ating buhay, pag ating po tayo po ay lubusang sumampalataya sa ating pinakamahal na Pinoon, hallelujah. Patuloy po tayo magsusumamo sa ating dakilang Diyos, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manikluhod, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon ng mga Panginoon, aming pinakamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Unang-una po namin pinapasalamatan sa iyo, mahal na Pinoy, nakilang pag-ibig sa bawat isa amin. Kami po ang naging dahilan, dakilan Diyos, hallelujah, kung bakit kayo po ay pinako doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya maraming salamat, mahal na Pinoy, sa iyong nakilang pag-ibig.
Narito po yung mga anak, mahal na Panginoon, lubos pusong sumampalataya sa iyo. Sa inyo po kami nasumpungan sa iyong mga pagkakasala at pagkakamali at pagkukulang. Mahal na Panginoon, inaamin po namin, hallelujah, mga pagkukulang, pagkakasalang yan. Patawad po, dakilang Diyos, patawad, mahal na Panginoon, hallelujah. Ayaw po namin ng buhay makasalanan. Tulungan niyo ang buhat sa amin, mahal Panginoon, maging karapat-dapat sa iyo. Tulungan ang buhat sa amin, mahal Panginoon, hallelujah. Hallelujah, na maging totoong anak ng Diyos, na kapagmana ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, mahal Panginoon. Minulat niyo ang pusog sa sipanso ng Ebanghelyo na kaligtasan. Aming dinadalangin, dakilang Diyos. Pagkaloob niyo po ang dakilang pag-ibig ang sa mamamagitan sa bawat isa amin. Bigyan niyo po kami yung puso mapagmahal sa iyo. Ganun din po sa madalag gawain sa aming kapwa-tao at sa aming kapwa mananampalataya. Ito po ay sa dalangin, sunang dalangin ng aming mahal na Pastor Lisa Almeida sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sa ating mga pire-request, sa ating mga finance, sa ating pinakamahal na Panginoon, isipin po natin, kamay natin mula ng pastor na nagsaglilian sa bawat isa atin. Hallelujah. Bilang point of contact po, isang kamay sa ating ulo, isang kamay sa parte ng karamdaman, kung saan na rin karamdaman sa iyong katawan, kung bisyo, hallelujah, mga kailangan pang lupaypay, hallelujah, dalawang kamay po ang itataas, hallelujah, tayo po'y sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Upo na kailan Diyos, narito po kami sa iyong mga pangailangan sa iyo. Mahal na Panginoon, wala po kayong magagawa sa ganang amin, mahal na Panginoon. Kaya alang-alang sa unang dalangin po na aming mahal na pastor, will this adal me during time prophet, O God. Dakilang Diyos, tingin niyo po ang iyong makahilingan sa iyo, mahal na Panginoon. Inatawag palang kamay, O God. At aming gamitin sa makaparehang pangalan niyo po, mahal na Panginoon, with all authority, sa makaparehang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na karamdaman, demonyo ng mga cancer, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng karamdaman, hallelujah, cast out and be healed. Be healed in the mighty name of Jesus. Kaya na ang bisyo, panupay-pay, panlalamig, hallelujah, demons cast out in Jesus' name. Demons of glory, carnality, pride of life, with glory, cast out in Jesus' name. Panglupay-pay mga sa mga ugali, demons cast out in Jesus' name. Demonyo ng pagsisinungaling, demons cast out in Jesus' name. Lahat ng ori na gawa na kaway, all vices began, all problems solved in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. At bilang pagbunyi, pagpupuri, pagluhati sa ating nakilang Diyos, patuloy po tayong sumigaw. Hallelujah. Praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Patuloy po tayong umatin. God bless you po. We love you po in the Lord. But the rest, Jesus loves you more. Amen. Muli, narito po ating beloved preacher, Brother Nilo D. Guzman. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po. Ating may beloved co-preacher, Brother Eddie Grapani. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Pinagpala po ba tayong lahat? Amen. Hallelujah. Lahat ng masaya magsabing praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Kagalakan natin, kaligayahan natin ang matamis na presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. May mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. At sapagkat mga minamahal, tuwing mararamdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon, sa pagkilos kanina ng ating dakilang Diyos, sa masaganang pagkilos, mga minamahal, binabanal ng dakilang Diyos ang kanyang church, mga kapatid. Amen. Nasa 1 John 1:7 po yan, mga minamahal ko. Kapag nadama mo presensya ng mahal na Panginoon, minamahal, lahat ng pagkukulang mo, mga kapatid, patawarin niya. Mga minamahal. Amen. If we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. One with another. And the blood of Jesus Christ cleanses us. Mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya huwag kayong mag-absent. Ngayon mahal, lagi kayong dumalo, mga kapatid. Mas mahalin natin yung pagsamba. Ngayon mahal, kaysa lahat ng bagay. Amen. Ngayon mahal, sapagkat dito pagpapalain ang ating buhay, hindi lamang ngayon, kundi sa mga darating pang buhay natin. Amen. Kaya ngayon mahal, bago ko ibigay pagkakataon sa ating announcement, sa ating beloved elder brother Tani, mga minamahal, ay gusto ko pong ipaalam sa inyo, mga kapatid, na tuloy-tuloy ang ating project. Ngayon mahal, dito sa ating church, sa ating gawain. Ngayon mahal, napakarami nyo na pong nagawa. Ngayon mahal,
Kayo po ang gumawa ng lahat ng ito, mga kapatid. Hindi po kami. Dahil mga minamahal sa inyong matapat na pagbibigay. Kaya mga minamahal, sa ngayon po, mga ating project, mga minamahal ko, ay itong mga mic natin. Itong mga microphone na ito, mga minamahal, ay bumili na po tayo ng branded, matibay. Para na sa ganun, mga minamahal, talagang matagalan na. Mga kapatid, abutin na ng mga 10 years. Amen ba, mga minamahal? O siguro mag-rapture na, mga minamahal. Purihin naman ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ay ito pong ating project, mga minamahal, kinukuha natin ito sa ating special offering. Mga kapatid ko, at naghuhulog tayo monthly, mga minamahal, ng 13,000 mahigit, mga minamahal. Ito po ay umabot, mga minamahal, ng kulang-kulang 80,000. 80,000, mga mahal, more or less, mga kapatid ko, itong ating mga microphone, at ito po yung credit card, mga mahal. Nakadalawang hulog na po tayo, mga kapatid. At every 15 ng buwan, mga mahal, 15 ng buwan, naguhulog po tayo, mga mahal. 6 months lang po ito. Pagkatapos ito, mga mahal, yung mga speaker natin, mga kapatid, ito gumagaralgal na, mga mahal, basag na. Basag na rin, mga mahal, yung ating mga speaker, mga kapatid ko. Kaya kinakailangan natin, mga mahal, na palitan na, mga kapatid. Gusto natin brand new. Amen ba? Mga mahal. Pagkatapos, mga kapatid, ng mga speaker natin ay yung mixer natin. Susunod po natin yan, mga mahal. Kaya mag-pray tayo ng husto, lalo yung ating mga workers, mga mahal, ating mga IT group, yung ating mga control group, mga mahal. Mag-pray tayo ng husto, mga kapatid. Gusto kong bumili tayo, mga mahal, ng digital na Behringer, mga mahal, o kaya Midas, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Hindi naman mabigat, mga kapatid ko, yan po'y true credit card, mga kapatid. Purihin ang mahal ng Panginoon. Kaya mga mahal, patuloy kayong magkaloob, patuloy kayong magbigay, mga mahal, sa gawain ng mahal ng Panginoon. At napapansin nyo, mga mahal, dumadami yung ating mga kapatiran. Dumadami yung mga baguhan, mga mahal. Hallelujah. Hindi natin alam saan ang gagaling, mga mahal. May mga nababautismohan, mga kapatid ko, sa ating mga balalagawain. Kaya handa po yung ating baptismal tub, mga mahal, libre yan, mga kapatid, walang bayad. Kaya sa ating po mga kapatid, tuwing Holy Supper po, meron tayong monthly offering, mga mahal. Yung ating mga vow, yung ating mga pangako sa mahal ng Panginoon, mga mahal, ipagkaloob natin sa dakilang Diyos, mga kapatid, sa ating monthly offering, at yan po yung ginagamit natin, mga mahal, sa ating church improvement, mga kapatid ko, purihin ang ating mahal ng Panginoon. Lahat po ng pinagpala, mga mahal, magsabing praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po, mga mahal, at tayo po'y dumalangin sa ating dakilang Diyos, at ibinibigay ko na rin ang pagkakataon sa ating beloved brother Tani, mga mahal, at ating beloved brother Julian, mga kapatid, purihin ang mahal ng Panginoon. Huwag mag-absent, mga mahal. Amen? Mga mahal, huwag mag-absent. Pagpalain kayo ng mahal ng Panginoon, mga mahal. God bless you po. God bless you po. Tayo po'y manalangin para sa ating mga pagkakaloob sa special offering para sa mga project sa lugar na ito pag ito'y matustusan. Hallelujah. Awad akil at magpagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinamahal pa ng Jesus. Basbasa mong lahat ng mga pagkakaloob ng mga dapat at umiibig, may malasakit, malapanood para sa mga project. Hallelujah, maging pag-aayos ng fasting house, lahat ng project pamalpanoon para sa banal na gawain sa damo ito. Ikaw ay siya magbalik, limang beses, higit pa ng mga pagpapala, higit pa sa kanilang mga inaasahan malpanoon. At maging walang maibibigay dahil sa wala silang mga magandang pagkakitaan, pagkalooban mo rin silang malpanoon, magandang kabuhayan, magandang pagkakitaan, magandang trabaho, pagsunod pagkakataon, sila din ay makamahagi malpanoon para sa inggawan. At sa unang dalangin ng aming minamahal ng pastor sa dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. There's feeling in the air that God is everywhere, and His resurrection power is moving in this hour, that Jesus might be glorified. I will be in the air, that God is everywhere, and His resurrection power is moving in this hour, that Jesus
that Jesus might be your Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved adults choir. At amin mahal, tayo dadako na sa ating mga announcement. Sa mga gawain po minahal ito sa Pastoral House na Alas Asin, Marivelis, Bataan, 3 beses po minahal ang gawain dito sa loob na isang linggo. Araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo minahal ang gawain dito. Araw ng Miyerkules, ito po ating midweek service. Nagsimula po minahal ito ng 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, ito po ating overnight prayer. Nagsimula po ito minahal ang 9:00 ng gabi hanggang 4:00 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo, katulad ngayon, ito po ating general service. Nagsimula po minahal ang 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. At mayroon po tayong radio program na mapapakinggan minahal. Ito po ay sa Jesus Miracle Hour, DCME, 1530 kHz sa inyong mga radio. Araw-araw ito minahal, Lunes ito hanggang Sabado, 11:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi. At sa atin pong television program na papapanood mo minahal, ito po ay araw lamang po ng Sabado sa PTV4 or Channel 4. Ito po ay magsimula ng 10:30 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi. At sa ating Jesus Miracle Hour, dito po sa Alas Asin, GMCIM, Alas Asin, Bataan minahal, araw-araw po ito, Lunes to hanggang Sabado, 7:00 ng gabi hanggang 8:00 ng gabi. Praise the Lord. At sa atin pong prayer and counseling, dyan pong minahal ang cellphone number ng ating beloved ordained preacher. Sino man sa inyo magnais na makipag-usap sa ating beloved ordained preacher, pwede minahal sa cellphone, pwede rin sa personal na pakikipag-usap. Praise the Lord. At meron din po tayong bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Pinisos. Sino man sa inyo magnais na magpabautismo sa araw nito, ay mayroon po tayong bautismo minahal. Libre po ito, walang bayad. At sa inyong mga damit na suot mo, hindi po mababasayan sapagkat mayroon po tayong pinapagamit na robe. Praise the Lord. At mayroon din po tayong lihans pagkatapos nating gawain. Praise the Lord. At minahal hanggang dito lamang po ang gawain sa araw na ito. At tayo po tumayo lahat minahal para sa ating pagtatapos. At ito po'y panalangin team beloved brother Domeng Jimenez. Tayo po'y manalangin. Dakila at pagpala namin ang mamisan pa kami nagpupurit, nagpapasalamat sa matagumpay naming pananambahang ito. Salamat po, mahal Panginoon, sa pagkilos mo sa aming gawain ito. Magmula pa po sa umpisa ng joyful song, solemn song, sa awitin ng mga choir. Salamat po, mahal Panginoon, sa mga patutuo naming nadinig sa araw nito. Salamat po sa mga kapatiran namin na patuloy na nagbibigay sumusuporta sa iyong gawain. Salamat din po, mahal Panginoon, sa mga salita naming nadinig sa araw na ito na nagsilbing pagkain naming espiritual. Salamat po, mahal Panginoon, sa mga pagpapalat gabay sa amin sa araw-araw. At muli po, mahal Panginoon, sa aming pag-uwi sa kanyang tahanan, patuloy mo kaming ingatan at gabayan hanggang sa kami makarating sa aming tahanan at ibalik mo po kami sa mga susunod na gawain. Pagpalain mo kami misang pama, ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord.